rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong gabi. Kumain na ba kayo? Sana lahat kayo ay nakakain na ng bonggang-bongga. So eto nga, syempre, marami tayong chika ngayon. Isa nga dito sa mga pinagdiriwang namin ngayon dito sa Thailand, ang tinatawag na Loy Krathong Festival. Ito yung pagpapasalamat nila sa tubig. Ito parang Thanksgiving, ganon. So, kasi syempre, ang tubig ay naniniwala sila na meron dyan nagbabantay. May reyna na nagbabantay sa tubig. And then, of course, ayun yung nagbibigay sa atin, nagpuproduce para mabuhay tayo ng bonggang-bongga. So, syempre, sa loob ng isang taon, naniniwala sila na dapat tayo magpasalamat sa kalikasan, lalo-lalo na syempre sa karagatan o sa tubig. So, yan. So, in fairness naman sa kanila, so gusto ko to yung mga ganitong festival kasi syempre, marami kang nakikitang tao, tapos ayun nga, nagbebenta kami ng kratong, o di ba? Syempre, pag nagbenta ka ng kratong, maraming bibili sa iyo mga lalaki, ang daming mga eksenang masaya, o di ba? So yun, tapos malamig, at naka-costume ka ng pan-Thailand. So, ang saya nun. So, meron akong costume dyan. Ang saya-saya ko. Charot! So, yan! Anyway, so, ganun talaga. Kailangan sumabay tayo sa kultura na meron sila. Kailangan makisama tayo kung ano man ang merong festival sila. So, wala namang masama kung maniniwala ka, di ba? Kung hindi naman, di okay lang din. Pero kasi wala akong alam mo yon, lahat pinaniniwalaan ko pag yung mga ganyang festival, naniniwala ako sa kanila na dapat magpasalamat sa tubig, dapat magpasalamat sa hangin, dapat tayo magpasalamat higit sa lahat sa Panginoon, di ba? So yon, so basta naniniwala ako sa mga ganyan-ganyan. Kaya naman ngayong araw na to, syempre may nagtatanong pala sa akin, kasi nga daw, ito daw si Michelle D, bibigyan daw ng parade. So, dapat daw bang bigyan talaga ng parade itong si Michelle D? So, sa mga nagtataas ang kilay dyan. Alam nyo, sa totoo lang guys, ako, para sa akin, sa achievement ni Michelle D dito sa Miss Universe, top 10, yes. Alam naman natin ang pinaparada ay yung mga title holder o kaya first runner-up ka, pwede. Pero kasi madalas sa atin, sa bansa natin, ang pinaparada talaga ay yung mga nag-title holder. Pero sabi ng gano'n ng mga Pilipino, ay panalo sa puso natin si Michelle D. Kahit anong mangyari, ay naniniwala tayo na dapat si Michelle D ay maging isang Miss Universe. Naniniwala tayo sa galing na ipinakita ni Michelle D, yung determinasyon niya, dapat talaga bigyan din talaga ng halaga si Michelle D. Lalo na feeling natin na parang nadaya si Michelle D do sa competition. So, dapat talaga bigyan natin kumbaga parang return kay Michelle D at iparamdam natin sa kanya ng bonggang-bongga. Kaya ako para sa akin, okay lang na magkaroon ng parade. Kahit sabihin mo pa, top 10 finalist siya, Diyos ko naman, sa sobrang dami na nakuha niyang award doon. So siguro naman, di ba, title siya para sa parada. So ako para sa akin, yes. Para makita ng mga kababayan natin si Michelle D in person at higit sa lahat syempre yung nandoon ako sa punto na 'di ba sinasabi nga natin na winner siya sa puso natin. O bakit hindi siya pwede bigyan ng parada? So pwede siyang bigyan ng parada para sa akin. So doon naman siya nagtataas ang kilay kasi sabi ganun top 10 lang tapos bibigyan ng parade. Why not? So kailangan din siya bigyan ng parade kasi bongga naman yung narating niya. So, kahit sabihin pa natin hindi lang sa Miss Universe ha, sa lahat ng lumalaban sa atin sa international pageant, kapag nakatungtong yan ng top 10, top 5, honor na yan. Kumbaga parang, nako, karangalan na ng bansa natin yan kasi hindi biro yung lumaban sila sa international pageant. Hindi naman nakalagay doon sa sash nila, Michelle D. O kaya kung sino man yung inilalaban sa international pageant. Ang nakalagay sa dibdib nila ay Pilipinas or Philippines. So, ibig sabihin, dapat bigyan talaga siya ng karangalan. O, di ba? Kumbaga, dapat iparada siya. Kasi
nakita naman natin si Michelle D noong laban niya sa Miss Universe, talaga namang binigo ka ba niya? O, di ba, hindi naman. So, lahat ng dapat niyang gawin ay ginawa niya. Eh, doon, di ba, sa top 5 nga, sabi ninyo, dapat nandoon si Michelle D. O, kaso wala. Kaya lang, since na gano'n yung nangyari, naniniwala tayo lahat na panalo pa rin talaga si Michelle D. Sa puso natin, pwede siya ang Miss Universe, no matter what happens. Sabi nga ni Antonia Forsyth, sabi ni Michelle D kay Antonia, nako, ang Thailand, sobrang sabik na sabik sila sa'yo at for sure, panalo ka sa puso ng mga taga-Thai, o, di ba, ng mga Thailander. Tapos sasabi naman ni Antonia, ikaw nga panalo ka, hindi lang sa country mo, sa buong mundo. Ah, di ba? So doon pa lang ibig sabihin na talagang naniniwala sila na dapat malayo ang marating ni Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. Kaya lang, hindi nga siya pinalad kasi nga nung gawa nga ng mga judges, so naharangan. Ako naniniwala ako naharangan si Michelle D. Kaya nga yan ginawa ng Best National Costume kasi parang, alam mo yun, na-guilty na yung Miss Universe organization. Kaya sabing ganon, nako, nagkamali tayo ng announcement, ibigay natin kay Michelle D yung national costume. Pero sa totoo lang, ako naniniwala ako na talagang nagkamali ang Miss Universe. Nagkamali ang Miss Universe at parang feeling ko na, naagkawan ng pagkakataon na sana pwedeng manalo dito sa Miss Universe or pwedeng makatungtong sa top 5 kasi ang organization kasi hanggang top 10 lang ang ibinigay sa kanya. So, yon. Kaya, naniniwala ako na dapat si Michelle D ay nandoon. Kaya, hindi ako happy talaga sa resulta ng Miss Universe. I feel something sa kanila. Parang feeling ko meron silang hinahide, meron silang tinatago. Ewan ko sa inyo ha, ganun talaga yun na feel ko dito sa Miss Universe. Parang etong taon na to na very unhappy ako sa resulta. Hindi ko alam kung bakit. Dapat nga masaya ako kasi nandun si Thailand. Pero no, parang unhappy nang dating sa akin. Parang hindi ko nakuha yung justice ng tinarabaho ni Michelle D at ng designer niya dito sa evening gown. At saka, hindi ako makapaniwala talaga na hanggang doon lang yung narating ng gown ni Michelle D. Hanggang doon lang yung narating ng gown ni Michelle D. Very impossible talaga. Kaya parang feeling ko, nagkaroon ng something wrong dito sa Miss Universe. So, yan. Kaya, siguro, kahit hindi si Michelle D yung best national costume, binigay na kay Michelle D. Pero para sa akin, kahit sabihin pa natin na marami siyang kalaban doon sa best national costume, nakita naman natin yung costume ni Michelle D. Sobrang ganda naman. At kahit sabihin pa natin nakarating siya sa top 5, parang feeling ko deserve pa rin ni Michelle D na maging top dito sa best national costume. Diba? So, yon. And then, sabing ganon, kung ipaparada si Michelle D, ano daw ang dapat niya suotin? Yung dapat suotin ni Michelle D, I think, yung national costume niya. Para mas bongga, di ba? Mas unique. Makita ng lahat ng tao. Kasi ayun yung nag-best sa Miss Universe. So, para sa akin, ayun yung dapat niya suotin pag pinarada siya. Do you agree, guys? Kasi di ba pag pinarada siya, tapos ayun yung suot niya, parang feeling ko ang bongga-bongga ni Michelle D. Sa totoo lang, parang feeling ko, wow, ang ganda ng costume. So, yan. Ewan ko ba, hindi ko alam. Basta yun yung naisip ko. Tapos nakalagay siya, nakaano siya sa isang malaking float. Kinabog niya si Antonia Forsyth. Pero alam niyo si Antonia ha, in fairness, yung homecoming niya, pagbaba niya sa airport, sinakay na siya doon sa parang, yung matagal ng kotse, tapos sinakay siya doon, tapos may ganung watawat. O, di ba, ang bongga lang. Parang history yon. Sa totoo lang, mananatili yung history sa kanila pagdating ng panahon. So, yun yung nakakatuwa. So, ako naman para sa akin, kung sakasakaling bibigyan nga ng parade or ng motorcade itong si Michelle D, parang feeling ko siya pa lang yung kauna-unahang kandidata na nakapasok sa top 10 sa Miss Universe na ipinarada. Kasi nga, di ba, ito si Beatrice Luigi Gomez, naka-top 5 ngayon, hindi naman siya pinarada. Pero kasi, iba kasi yung dating kasi nung kay Michelle D. Parang feeling ko, she's the best, pero hindi siya pinapasok hanggang sa dulo ng competition. Kaya parang feeling ko nadaya at hindi nawalan ng tsansa. Kaya dapat siyang bigyan talaga ng parada
dito sa Miss Universe. O, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, wala namang problema kung ipaparada nila yan. Sagot naman yan ng Miss Universe Philippines organization, hindi naman sagot ng bayan. Kumbaga, parang ang buong bayan ng Pilipinas, sabi nga yesterday sa pagdating ni Michelle D, naniniwala sila na si Michelle D ang dapat koronahan o dapat na talaga na nakarating sa top 5 o para sa kanila si Michelle D ang Miss Universe. So ngayon, kung ganyan yung sinasabi, di iparada natin ng bonggang-bongga, iikot natin sa buong Quezon City, di ba? Para mas masaya o kaya hindi lang sa Quezon City, doon na sa Makati, Ayala, di ba? Para mas bongga, ang mga pinaparada dyan, yung mga title holder. Sabi natin, si Miss Universe natin ay isang Miss Universe, di parada natin. Saka deserve ni Michelle D, ang bait-bait kaya ni Michelle D, saka ang galing-galing na kaya kahapon magsalita doon sa, sa kanyang, di ba, press con dito sa airport. So, parang feeling ko, dapat siyang bigyan ng parada. Kayo ba guys? Ano guys ang nakikita ninyo? Tingin ba ninyo dapat nga pang bigyan ng parada ito si Michelle D dito sa Ayala, Makati sa mga susunod na araw? So tingin ba ninyo kahit top 10 lang yung narating niya, deserve niyang magkaroon ng motorcade or ng parada dito sa Ayala. So, please comment, Makati Ayala, di ba? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, di ba? Sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Huwag nyo pong kalimutan i-like ang video natin. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.